Okay, guys, morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes. At sa araw pong ito, tayo po ay nasa ika-20 araw na ng Abril, no? April 2026. At ngayon po sa araw at sa oras na ito ng 6 a.m. tayo po ay tutungo muli sa ating daily devotion. Tayo po ay pag-uusapan po natin ngayon ang talata mula po sa Matthew 16 verse 24. At ito ay pamagatan po nating true discipleship, no? The 3 steps, no? Ang tatlong hakbang ng pagiging disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ito? At para matunghayan po natin at masimulan po natin ang pag-aaral na ito at upang ating matutunan, no, ay tayo po ay pangungunahan, no, sa pagbabasa ng talata at tayo po ay pangungunahan sa pananalangin ng ating kapatid at ang aking partner. Tungayan po natin ito, Matthew 16 verse 24. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Mateo 16 verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng gabay, sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang makamtan namin ang kaunawaan sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po at Panginoon, humihingi po kami ng patnubay sa bawat isa. Pangunahan mo po ang aming mga araw ngayong maghapon, Panginoon. Ikaw nawa makita sa aming mga salita, gawa at mga iniisip, Panginoon. At ikaw ang mapapurihan. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin ang ating Panginoon Diyos. Dito po sa ating pag-aaral na ito, no, ay bago po sinabi ng ating Panginoon Jesus ang talatang ito, no, sabi nga po niya doon, di ba? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano, sino mang nagnanais na sumunod sa kanya. May tatlong bagay po doon at yun yung ating pag-uusapan. Ano ho, ay inamin po ng ating Panginoong Jesus sa mga disciple niya na siya ang Kristo. At alam na po nila. At sabi nga ay nung nalaman nila, tinamin niya, no, ay sabi nga niya doon, pupunta siya sa isang lugar, ano, at dito po sa yugtong ito, no, ay sinabi nga na pupunta siya sa Jerusalem, no, para magdusa, no, mamatay at muling mabuhay. Tatlong bagay. Pero sabi nga ay hindi ito nagustuhan, no, na marinig ng isa sa kanyang mga apostol, no, si Pedro. Dito po sa yugtong ito may sabi niya may pumigil sa kanya, no. Pinigil po siya ni Apostol Pedro, pero sabi nga po doon sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang mga bagay na kinakailangang mangyari, no? At para matunghayan po natin at mabuo po natin yung istorya, ay basahin po natin yung simulan natin doon sa verse 21, ano ho, nung talatang ito, no ho, at hanggang doon sa verse 23, ano ho, sige po, tunghayan po natin yun, mula sa verse 21 hanggang 23. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya,
Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pinunong pare at tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. 23. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi ang sa Diyos kundi sa tao. 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang magnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay. Iniisip mo iba si Pedro ay si Satanas, hindi ho dahil ang kalooban ng Panginoon Diyos, no, ay kalimitan, no, ay nahahadlangan ng mga bagay na minsan plano ng Diyos. At sa buhay natin, kalimitan, no, na pinapakita dito, no, sa mga bagay na ito na kung minsan may mga bagay na pangyayari sa buhay natin na tayo pumipigil doon sa pangyayari. Pansin natin na hindi natin alintana kung ano nga ba talaga ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Minsan tayo pumipigil eh. Kaya nga dito pinapakita po sa atin na nung sinabi ng ating Panginoon, lumayas ka, Satanas, napalitan ng pangalan si Pedro, pero dito, ang nirebuke ng ating Panginoon ay hindi si Pedro, kundi yung kanyang spirito o yung kanyang emosyon na hindi tama, yung paglabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga makikita po natin dito sa aral natin ito na dapat nating tingnan kung bakit may mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan ay inaalaw ng Panginoon Diyos. Dahil meron siyang better plan. At katulad nito, doon sa ating talatang pinag-aaralan ngayon, 3 bagay na ninanais ng Diyos. We need to deny ourselves, na kailangan po nating isuko yung buhay natin. We need to carry our cross, pasanin natin yung mga cross, no? At we need to follow Him. Yan po yung 3 karakter na sinasabi ng discipleship. Kaya nga, dito po tunghayan po natin. No? Dahil sabi nga po, mga kapatid, dito po sa atin, ipinapakita po nito na hindi sapat ang sabi nga ay kilalanin lang po natin ang Panginoon Diyos bilang Mesayas o tagapagligtas. Kundi kailangan ding tanggapin ang paraan ng pagsunod na gusto ng Diyos. No? Yan po ang malimit na hindi natin sinusunod. Kaya nga mga kapatid, ito po ay isang paggising sa atin, sa wake-up call para sa ating lahat. Madalas gusto po nating sumunod sa ating Panginoon Diyos, pero ayaw natin ng sakripisyo. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng cross. Ang cross, o yung pagpasan po natin ng cross, na sinasabi dito ay tumutukoy sa pagtitiis, sakripisyo, at pagpapasako sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kahit mahirap. Ipinapaalala po dito sa atin ang salita ng Diyos ngayong araw po na ito. Ang tunay na Kristiyano ay may kapalit at may standard na sinusunod. Hindi ito basta religion lang. Ito ay relasyon at pagsuko ng ating buong buhay. Kaya mga kapatid, ang pinapakita po rito ang tunay na kalikasan ng totoong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan malalaman po natin kung sino ang tunay at kung sino yung hindi. Kaya nga, napakahalaga po nito na matutunan natin. At dito po sa ating pagtalakay nito,
ng tatlong hakbang na ito, mainam na maintindihan po natin ang dahilan at kapangyarihan kung bakit natin ito magagawa. No? Ayon po sa mga pag-aaral, ang discipleship ay hindi lang basta utos. Hindi lang yan basta sistema, kundi isang resulta o ito po yung resulta ng ating pagiging o pagkakaisa natin sa ating Panginoong Kristo o yun yung tinatawag po nating union with Christ. Noong tayo po ay sabi nga ay natawid sa biyaya at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ay nagpapakita po na ito na una, namatay na tayo kasama ng ating Panginoon Diyos. Kaya kaya nating itakwil ang sarili dahil patay na ang ating dating pagkatao, yung lumang pagkatao. Ikalawa, nabuhay po tayong muli kasama niya, no? Kaya mayroon na tayong bagong kalikasan na gustong sumunod at magpabanal. Yan po yung dalawang bagay na kinakailangan pong magpaalala po sa atin. At yan po yung sinasabi doon sa talata mula sa Romans chapter 6, verse 4. Ano po yung sabi doon? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama sa pamamagitan ng bautismo upang kung sa ganon, kung paano binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Amen. So that is the symbolism nung tayo nagpabautismo. Kaya yun po yung pagpapakita ron na tayo ay nalibing na. Therefore, we are buried with Him through baptism in death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newest life. Yan po yun, sa bagong buhay. Makakabang nga ba tayo doon sa bagong buhay? Yun yung tanong doon. Kaya nga po kahit ilang beses tayong ilubog, kung ayaw mo naman talagang baguhin yung sarili mo, there's no discipleship. Hindi talaga tayo nabago ng Diyos. Dahil ang identity o ang ating identity ay nabago na. And that is pagka binago ang ating isipan, ang ating puso, ang ating gawin. Dati, halipin po tayo ng sarili nating buhay at kasalanan. Ngayon, alipin na tayo ni Kristo at ng anak ng Diyos. Kung ang pagsunod na ito ay hindi pabigat, kundi karapatan at pribilehiyo na binabago ng ating Panginoon Diyos. At napakalaking bagay kung naiintindihan at nauunawaan po natin ito, na ito ay isang privilege, no? Na tayo ay patuloy na binabago niya, tayo ay nagpapabago sa Kanya. Yan po ang pribilehiyo na sinasabi po sa atin ng Panginoon. Sa verse na ito, pinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo ang standard o pamantayan kung ano ang ibig sabihin na maging, sabi nga ay tunay niyang alagad. Hindi po lahat ay masasabi nating tunay na alagad. No. Kasi nga po, hindi ito tungkol sa membership lang sa church, kundi isang total surrender. Doon natin makikita po yan sa bawat tao na merong total surrender sa Panginoon o yung kabuuang pagsuko ng ating buhay. Tayo nga ba ay totoong sumuko sa Panginoon? Isinuko ba talaga natin sa Panginoon ang ating buhay? O inungunguso lang natin? No, dalawang bagay po na dapat nating malaman. Ano ho? Yan ba isinuko natin o inginuso lang natin? Opo. Pero hindi naman sumusunod. Kaya nga po ayon dito sa ating pag-aaral, ang discipleship ay hindi karapatan, kundi isang panawagan. It's a calling mula sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at pagkilos ng kapangyarihan, the power ng Holy Spirit. Kaya nga po, dito po sa ating tatlong hakbang na tutunghayan ay napakalaga po. Una, sinabi po niya dito sa talatang ito, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili. Sabi po doon, di ba? He must deny himself. Meron po yung footnote doon sa Amplified Version na sabi niya doon, self-aside, selfish interest. Sa iyo bang pagkilos,
meron pa diyang mga self-interest? Are you denying yourself? Sa Greek word, ang salitang deny ay, sabi nga po, ay apernomai, na ang ibig sabihin ay to disregard completely, o para bang hindi na natin, sabi nga, ay kilala yung sarili natin. No. Hindi na natin maririnig yung ako kasi ganito ako eh. Ganito kasi ako eh. Mga kapatid, bilang mga makasalanang ipinanganak, ang natural nating kalikasan o yung ating flesh na laging gusto ang sariling kagustuhan ang nasusunod, ay hindi na po yan ngayon. Dahil kung talagang tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus, na bago na ang master ng buhay natin yan. Sino na po yung master? Ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi na I, me, mine, and myself ang sentro ng buhay natin. Kailangan na nating sabi na, isinasantabi ang ego, pride, at sariling plano para masunod ang kalooban ng Diyos. Di ba sabi nga sa atin ng Galatians chapter 2, verse 20, ay ito po. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. So, hindi na raw po, di ba? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Yan po sinasabi doon. We need to deny ourselves. Ang sinusunod na natin, ang kumikilos na sa buhay natin, ay ang ating Panginoon Kristo. Ang kanyang model. He modeled us kung paano natin gawin ang lahat ng bagay. Ikalawa, sabi po dito sa talata, dapat niyang pasanin ang kanyang cross. No, o doon sa Amplified Version, sabi diyan, and take up his cross. May footnote po ulit yun after ng take up his cross. Ang footnote po doon is expressing a willingness to endure whatever may come. Ano man ang maging outcome niyan, andun ka. Susuong ka dyan. Hindi ka tatakbo. Kundi, paninindigan mo yan. You will stand firm, anuman ang mangyari dyan. Kaya nga, mga kapatid, noong panahon pong iyon, kapag may nakita, sabi nga, at nakakita po na may pasang krus, no? Ang ibig sabihin po nun, ay itinuturing na po ang taong yun na patay. O sabi nga, ay papunta na sa lugar ng pagbitay. Sabi nga, wala na ito. Yun na po ang turing doon. Kaya nga, ang pagbubuhat po ng krus, kung atin pong titingnan at ilalagay sa ating buhay, no, o sa pag-aaral, no, o theology, pagka sinasabi po na dito sa talatang ito, na we need to carry our cross, ibig sabihin po, ito'y bumubuhat, no, o nagsimbolo ng pagkamatay sa sarili natin. At yun po yung dapat nating tingnan, no, at kinakailangan po na meron tayong pagtanggap na handa tayong magdusa o magsakripisyo alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon Kristo, alang-alang sa purpose ng Diyos, alang-alang sa purpose ni Kristo. Hindi ito simpleng problema lang sa buhay, kundi ang pagiging handang sumunod kahit masakit o mahirap ang ating sitwasyon. Sabi nga, applicable yan sa buong buhay natin, sa pamilya natin, sa relasyon natin sa bawat isa. So, ganun po yan. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi po nagko-commit o ang ating Panginoong Diyos, so sabihin natin hindi niya sinabi na magiging komportable ang buhay natin. No, wala po niyan. No, pag binasa natin ng Biblia, hindi po 'yon. Dahil ang tinuro nga niya, tatlong bagay nito eh. At ito yung pinakamahirap. You need to deny yourself. At ito ngayon, nandito tayo, you need to carry our cross. Yan po 'yon. Dahil ang pagbubuhat ng krus
ay pagpapakita na mas mahalaga ang ating Panginoong Hesus kaysa sa sarili nating buhay. Ano ho? At sabi nga po dyan, di ba, sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, ano ho? Ang sabi po doon, sabi niya doon, ano ho? Yes, and all who desire to live godly in Jesus Christ will suffer persecution. No? Pag binasa po natin yun, grabe, no? Sinabi yun ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, tanong, handa ka pa rin ba na sumunod? Kaya nga po, marami dyan yung makikita natin na meron pa rin talaga sumusunod. At sa panahon na yon, mismong panahon na yon, handa silang mamatay para sa ating Panginoong Hesus. At ngayon, mas maluwag na yung panahon. Natin, no, pag nagbasa ka ng Biblia, o pag nangaral ka ng Biblia, kasi nun, ginaganon pa papatayin ka. Ngayon, wala na pong ganon. Pero, wala na rin pong handa. Hindi man wala. Kukunti na lamang po. O sabihin na natin, mas marami pa ang ayaw o takot na magpasaan ng cross. O natatakot sa mga suffering, natatakot sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus because their situation. Katulad ng panahon noon, mas matindi lang ang panahon na yon. Pero imagine, they still carry their cross. Sinunod nila yung suffering. No? Pumunta sila sa iba-ibang lugar at talagang sila ay ipinamahagi nila ang salita ng ating Panginoon Diyos upang maligtas ang bawat isa. Even, sabi nga, kahit na itinaya nila yung kanilang buhay, no? Kaya nga ito sa sa mga apostol na yan, di ba? Lahat sila namatay ng hindi maganda ang pagkamatay nila. No? Isa lang, si John, na pinatapon sa Patmos dahil hindi kayang patayin. Wala, lagi lang nabubuhay. At sinasabi nga ng iba na hindi natala kung paano siya namatay. At sinasabi na lang namatay sa katandaan. No? Dahil nga ipinatapon sa lugar kung saan ay para hindi na siya makapagkalat ng salita ng Panginoon Diyos. No? At ganun po. Dinala na lang siya doon sa isang lugar. At sa ikatlong step na ating tutunghayan, ito yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, who will follow me. Sumunod sa akin. And sabi niya doon sa Amplified Version, and follow me. May footnote ulit doon sa Amplified Version. Ang footnote po doon, sabi niya doon, believing in me, conforming to my example. Yan po yung sinasabi doon. At yan yung pagsunod. We need to believe in Jesus Christ and conforming doon sa mga example niya. Mga ba yung ginawa ni Jesucristo? Parang yan yung tinatawag na WWJD. What would Jesus do? Sa mga sitwasyong ito, ano kaya ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo? We consider kung ano yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ibig sabihin na follow me. Ang salitang follow sa Greek ay, sabi nga, ay akoleteo. Sabi nga po yan. Ito ay isang paglakad ng sunod ng sunod. Parang ganun po yan. Parang alagad na laging nakatikit sa kanyang guro. Kaya nga po ang pagsunod ay nangangailangan ng pananampalataya at obedience. Hindi pwedeng sabihin nating Kristiyano tayo pero hindi naman tayo sumusunod sa utos niya. Hindi po Kristiyano yun. Dahil ang tunay na disciple o disipulo ay nagiging katulad ng master. No? Nagiging katulad ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, sabi rin sa atin sa Luke chapter 6 verse 40 ay ito.
Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Yun. Yun po yun. Kaya kinakailangan po dyan yung sinasabi, yung pagtuturo. At sa pagtuturo, dyan po natin yung nakikita sa pag-attend ng Bible study, pananalangin, pag-attend ng mga gawain, dyan po yun. Sa panahon natin ito Kasi noon talagang nagtitipon-tipon sila, lakad sila doon. Kaso nilalakad nila, hindi ho basta lang bansa-bansa di ba? Ganun po sila maglakbay. Sabi nga doon, di ba, a disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Kaya nga doon mo makikita na kung sino yung nag-disciple sa'yo, ma-adapt mo yung ugali niya. Ma-adapt mo yung prinsipyo. Kaya nga kung sino yung leader ninyo, yung pastor ninyo, ma-adapt ninyo kung ano po yung pananaw doon sa paglakad bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, dapat po nating gayahin at ugali, pasensya at pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Kahit may mga pagkakataon na mahirap, pipiliin pa rin nating lumakad kasama ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Di ba sabi nga niya doon? John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito po sa aking pagtatapos para po dito sa ating kabanatang ito. Hindi po pwedeng dalawa lang ang gawin natin. No? Nandun lang ako sa I deny myself o I will follow Him o hindi po pwede or I will take my cross. Hindi po dapat. Dahil kinakailangan po natin complete ang tatlong ito. We need to deny self, no? Wala na yung sarili natin. Take up our cross, handa at sakripisyo, and follow Christ. Dumikit po tayo sa Kanya. Bakit? Dahil kung kulang ang isa, sabi nga, hindi pa rin ito tunay na discipleship. Why? Kapag hindi mo tinanggihan ang sarili mo, ikaw pa rin ang boss ng sarili mo. Kapag hindi mo binuhat ang krus mo, takot ka pa rin magsakripisyo. At kapag hindi ka sumusunod, hindi mo pa rin siya inikilalang Panginoon. Kaya nga, kailangan nating gawin ang lahat ng ito para mapatunayan na ang ating Panginoong Yesus talaga ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At hindi lang basta nagiging bahagi ng buhay natin. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Tayo po inapagpala ng salitang ito mula po sa Matthew 16 verse 24. At ngayon naman tayo po itutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating mga napag-aralan ay tatlong bagay ang ating natutunan. Gaya ng deny yourself, wala na ang sarili, take up the cross, and follow Jesus Christ. Aminin man po natin o hindi, may mga pagkakataon na mas pinipili natin ang sarili nating gusto, plano o oras kaysa sa ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Minsan ayaw nating magpatawad, ayaw nating magsakripisyo o ayaw nating sumunod dahil sa ating pride. Ngayon po, sa ating natutunang ito, pipiliin nating isuko ang ating kalooban, ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat ng plano. Ang kanyang plano ay mas maganda kaysa sa plano natin mga tao. Ang cross po ay dinadala natin. Ang cross na dinadala natin ay maaaring problema sa pamilya, hirap sa sitwasyon, sa pera, sakit sa katawan, o mga tukso na mahirap labanan. Minsan gusto na nating sumuko o magreklamo dahil sa bigat na ating
nararanasan. Pero sa halip po na magreklamo, tanggapin na po natin bilang bahagi ng kasama natin sa paglakad sa ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoong Hesukristo sa pagbuhat ng ating mga cross. Ang pagtitiis na ito ay may kapalit na ginhawa at biyaya kung tayo ay susunod sa Kanya. Madali pong sabihin na Kristiyano tayo, pero iba naman ang aksyon na ginagawa natin. Madalas tayong lumalayo kapag mahirap ang sitwasyon na ating dinadanas o mananatili ba tayong nasa Kanya kahit anong mangyari. Dito po sa ating napag-aralan, gagawin nating praktikal ang ating pananampalataya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Araw-araw nating piliin na kasama natin ang ating Panginoon. Kahit mahirap, alam natin na ito ang tamang daan. Ito pong mga pinag-aaralan natin, pag-aaral ng Biblia, paulit-ulit din naman po sinasabi. Napaka-importante po nito para po tayo ay may disciple ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin mapag-aaralan ang salita ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung paano natin lalakaran ng ating pananampalataya or paano tayo susunod sa ating Panginoon kung hindi natin nalalaman o wala tayong kaalaman sa pagsunod sa Kanya. Mahirap pong sumunod sa hindi natin alam kung paano ang gagawin natin. Pero kung nababasa po natin at napag-aaralan natin, yun po yung nagiging gabay natin, yun yung nagiging manual natin upang tayo ay mag-function ng ayos ng naaayon sa ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon pong araw at oras na ito, tayo tumungo naman sa ating mga kapatid na nakasama natin. At ngayon po sa ating unahan, ating comment section, ang nakikita ko po rito ay si Ate Cindy Mercado at isang mapagpalang umaga dyan sa inyo dyan sa Pampanga. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo, Ate Cindy. At yan, God bless everyone. Yan. At masundan din po tayo ng ating pong kapatid mula po sa Bulaking Chao. Kasama po natin si Nay Marta. At pagbati natin dyan kay Nay Bori, kay Nay Lina, at syempre kay Kuya Chris Artillaga. At sa buong pamilya at buong angkan, sa inyong buong mga kamag-anak, kaibigan, apo, anak, lahat-lahat na. Sa mapagpalang umaga po. At sinasundan din po tayo niyan ang aking magandang nanay. Kasama po natin ang aking magandang nanay mula po sa Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin ang aking nanay Corazon, Getgano Mercado, at syempre pagbati natin sa ating aking anak dyan kay Casey, ganun din kay syempre sa aking anak na si Kai sa Batangas City, at pagbati ko rin sa aking kapatid dyan sa Santa Rosa, Laguna, kay Caroline at sa kanyang mga anak, sa aking mga pamangkin dyan. At yan, ito nabati ko na rin naman si Kuya Christian, kasama rin po natin. At ang ating kapatid mula po sa Makati City, kasama rin po natin si Sister Babes, isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Babes, at condolence sa iyong uncle at sa buong pamilya mo na ngayon ay namimighati sa pagkawala ng iyong tito. Isang mapagpalang umaga at with prayer sa bawat isa, at nawa ay pagkalooban kayo ng lakas ng comfort na galing sa ating Panginoon. At ayan, sa pagbati natin sa iyong buong angkan at sa iyong buong pamilya, kay Sister Babes, at tungo naman po tayo ngayon sa sa Dolores, Quezon. Ayan, ang ating masipag na nanay Remy, kasama po natin. Ay Remy, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ayan, at purihin po ang Diyos, at muli nakasama po ulit namin kayo dito sa God's Morning. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong angkan. At yan, kasama rin po natin from
San Ignacio, Barangay San Ignacio, San Pablo City. Kasama natin si ating kapatid si Rafael Preo, at pagbati natin sa buong Preo family, no? At nawa ay patuloy na pagpalain ang iyong buong pamilya at iyong angkan, no? At magpatuloy sa Panginoon, no? Yan. Pagbati natin diyan sa buong Preo family, no? At tungo naman po tayo sa Liliw, Laguna, no? At yan, pagbati po natin dito kay sa Arosena family, kay Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Edna. Yan, at sa inyong buong angkan, no? Diyan sa Liliw, Laguna. Tungo naman po tayo din sa San Pablo City, no? At dito sa lugar ng Carmelite Concepcion. Yan, kasama po natin ating mga kapatid dyan. Yan, sa pangunguna ni Brother Arthur, no, ni Paring Arthur, at yan ni Kumaring Carmelin Azucena Tanyo. At syempre pagbati natin ng related happy birthday, ano ho, syempre yan sa kanilang anak, no, ka-birthday ng aking tatay, no. Yan si Pau, no. Si Pau, no, si Paula. Yan, sa happy birthday sa iyo, Pau. No, at syempre pagbati na rin natin diyan kay Juline, no. At ganoon din kay siyempre sa aming inaanak dyan, no? Kay Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sino pa? Kasama rin po natin ngayon si Tatay Victor Dalangin. Mula po dyan sa Dolores, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Tatay Victor at Nanay Tise. No? Yan. At from Osamis City naman po tayo. Kasama po natin ang C family. Isang mapagpalang umaga po sa pangunguna ni Doktora Julia C. No, pagbati natin sa buong pamilya, no, diyan, no, kay Sir Dodong, no, kay sino pa ba nandiyan, si Johan Jansen at kay Kerwin, no. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo diyan sa Osamis City. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid from Manhattan. Yan, kasama po natin si Sister Nella, no, si Ate Nella Nuno. So isang mapagpalang umaga po. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid na kasama natin ngayon. Yan, kasama po natin ang Rodriguez family. Yan, sa pangunguna ni Brother Greg Rodriguez, no? At isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, Brother Greg Rodriguez. Yan, at yan, nabati ko na ito si Brother Arthur. At kasama rin natin ito si Brother Rolly, yan, Bumbani, isang mapagpalang umaga sa iyo. At pagbati rin natin kay Sister Angel, siyempre kay Roan, at sa aming baby dyan, ang aking inaanak na si Rael, no? Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Dolores, Bulacan, no? Ciao. San Pablo pa pala yan. Okay. So dahil dyan mga kapatid, ay tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral ng talatang ito mula po sa True Discipleship, the 3 steps na ating pinag-aralan. Nawa tayo ay napaalalahanan at patuloy na binigyan ng lakas, no, ng ating Panginoon. At sa pamagitan nito, nawa sa araw na ito ay maghari ang kapayapaan, pag-ibig ng Diyos at ang direksyon niya sa ating buhay. At dahil tayo po ay magtatapos at tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas, salamat po sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang tunay na nagbibigay sa amin ng lakas, karunungan at direksyon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtutuwid sa aming isip, sa salita at gawa, at patuloy naming pasasalamat sa kabutihan ng iyong purpose at layunin sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na naniniwala sa iyong pagbibigay ng lakas, patubay, at patuloy na gabay sa amin, Panginoon. Maging ang aming sitwasyon man ay kailangan namin ng kagalingan o anumang bagay na
sa amin, Panginoon. Naniniwala po kami na Ikaw ay nagpo-provide, O Lord, ng kagalingan, pangangailangan, at lahat ng lakas at talento sa aming buhay. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na pagtuturo at naniniwala po kami na sa pamamagitan lang ng banal na Espiritu, ang mga bagay na ito ay maihahayag. Kaya salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang tunay na naging guro sa aming lahat. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ang aming Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. At sa lahat ng ito, salamat po, Panginoon. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Ay, mamatay.